Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo sa buong buwan ng July 2024? May magbabalik communication para sa iba sa inyo. So, iniisip ko, someone to na nasa malayong lugar, o foreigner, o nasa foreign land, yung someone dito, yung other person bukod sa inyo. Doon siya located, sa malayong lugar, so more like long distance relationship to, o ka-connection na nasa malayong lugar kung friend lang o love interest. So, sino naman kaya itong magpaparamdam para sa iba sa inyo? O biglang makikipag-communicate? O biglang bibisita, pwede rin. Parang unpredictable yung tao dito. So, sino yung possible na magbabalik o magpapakita sa inyo? O bibisita sa July? Isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Hindi kita tong isa. Magician. So, ano nangyayari dito? Sabihin natin, ito, problemado. Either nangyayari na to, mangyayari pa lang. Problemado, di ba? So, ang mangyari, magkakaroon ng magic. So, yung magic may kinalaman sa transitioning. So, ibig sabihin, mawawala yung stress ng iba sa inyo. Ma-overcome ang mga trials, o may ibsan somehow ang mga burden. Ganun ang dating. So, iniisip ko, ano bang problema dito? Meron tayong judgment. So, more like, may kinalaman to sa ex siguro. Yun yung pinoproblema niya dito. May reawakening na maaaring mangyari, kaya finally makakapag-move on na yung nahihirapan dito. So, more like unrequited love to. So, tatama lang to sa ex. O pwedeng may kinalaman to sa pag-reflect, pero yun ang pangan natin. Kasi pwede rin tong ang cause ng burden ay magician. So, pag magician, in reality, may pagka-deceptive, di ba? Hindi naman totoo ang magic.
So, yun siguro yung problem dito na para bang may reawakening na maaaring mangyari. Kaya, reawakening in a way na may ma-realize yung iba sa inyo na i-stop na ang tawag dito. I-stop na ang pag-iisip na may second chance pa. Kaya ito, may transitioning tayo dito o pag-leave ng baggage. Kaya pag-move on na ito. Pag-move forward. So, sino naman yung ex dito? Sino yung ex ng Virgo? So, dito, meron tayong King of Cups. So, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ano to? Well, ang dating sa akin sa combination na to, magiging discipline yung iba sa inyo o matututong sumunod sa rules and regulations o magiging flexible. Pwede rin. O sabihin natin pahalagahan ng iba sa inyo ang topic ng space, private space. Diyan na papasok yung boundary, security. So, yun yung inisip ko, private space. So, sa madaling salita, self-respect. Iba-value ng iba sa inyo ang self-respect o matututunan na nila ang finally ang topic ng self-respect. Flexibility. Ano pa ba masabi dito? Sabihin naman natin may pag-asa pa. Halimbawa, yung iba sa inyo nalulungkot for some reason. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang na para ba kakaroon sila ng hope na wag sumuko basta-basta sa kung ano man ang pinagdaraanan nila. So, kuha tayo ng sunod. Wow, blessing oh. Oh, aid. So, ito, ibang energy naman. Blessing, fulfillment, well-being, enlightenment.
Isa aid, mercy, charity, kindness. So, yung blessing ay may tutulong sa iba sa inyo in times of crisis. In times of crisis. O baka naman, pwede rin tong unexpected money. Pwede rin, may blessing kasi. Yung blessing parang manggagaling sa ibang tao. Parang yung saya ay dahil gawa ng ibang tao. More like donation to. Kaya may charity. So, sa madaling salita, expect natin na magkakapera o matutulungan yung iba sa inyo in times of crisis. Kaya siguro may hope pa dito na sinasabi ako na sa kabila ng pinagdaraanan ay hindi mawawala ng pag-asa. Kasi may darating palang blessing. Baka masolusyonan pa yung mga problema sa tulong ng ibang tao. Basta ang mahalaga, may blessing. So, pwede rin tong halimbawa, super sad ng iba sa inyo dahil broken hearted. So, may darating na someone new para matulungan yung iba sa inyo ma-overcome yung sadness nila with a friend to o new love interest. Pwede rin. So, depende sa anong case. Sabi naman nating financial issue ang problem, edi may darating para magpautang o magbigay ng assistance. So, again, case-to-case basis. Basta mahalaga may blessing. Magbibigay ng trabaho kung nawala ng trabaho. Pwede rin, may mag-aalok ng job opportunity o proposal. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.